Magandang araw po mga kabayan. Dito na naman po ang inyong lingkod at ako'y humihingi ng paumanhin dahil halos isang buwan po akong hindi nakapag-upload ng video tutorial natin. Gawa po ng ako ay masyadong busy dito sa aking trabaho dito sa gitnang silangan. Ganun pa man po, pinilot ko pong tapusin itong susunod kong video na pinamagatang How to Calculate Transformer, Conductor, and Overcurrent Protection. Dito po sa ating topic na ito, meron po tayong isang transformer na kung saan kukumpitin natin yung primary enclosed circuit breaker na protection ng transformer at saka ng primary conductor. At kukumpitin din po natin itong secondary enclosed circuit breaker na protection na sa protection ng secondary ng transformer at ng secondary conductor. Hindi na po natin kukumputin kung anong size ng secondary conductor gawa ng ito po ay babase na sa load ng circuit breaker. Ibang topic na po yon. So, magsimula na po tayo. Maidagdag ko nga po pala, nung nakaraang video na in-upload ko ay itinuro po natin doon o pinag-aralan natin doon ang kung paano bumasa ng transformer nameplate rating na kung saan makikita ron ang voltahe, ang kVA niya, kung ilang phase siya, yung current niya na doon din. So, ipinapayo ko po sana na bago natin panoorin itong video na ito, pakipanood nyo po muna yon para po maintindihan nyo mamaya pagka darating na tayo dun sa parte ng calculations natin o computations natin na kung saan gagamit tayo ng nameplate rating ng transformer. Meron pong dalawang paraan para proteksyonan ng transformer at ang conductor nito. Ayon po sa isang article sa Philippine Electrical Code. Ito po yung isang setup na kung saan merong overcurrent protection na enclosed circuit breaker dito sa primary ng transformer. At dito naman sa kanyang secondary, meron din overcurrent protection na enclosed circuit breaker din bago pumunta ng panel board. Ito naman po yung isang option na kung saan merong primary ECB o overcurrent protection ng primary ng transformer. Tapos yung secondary po ng transformer ay diretso na sa panel board. Titignan po natin kung saang article po o table ng Philippine Electrical Code binanggit yung ganitong klaseng dalawang setup. Basahin po natin itong Article 2.40.1.4 tungkol po sa protection of conductors. Dito po ay yung letter F, yung transformer secondary conductors. Ang sabi po rito ay single phase other than 2-wire and multi-phase other than delta-delta 3-wire transformer secondary conductors shall not be considered to be protected by the primary overcurrent protective device. Conductors supplied by the secondary side of a single phase transformer having 2-wire, close and open parenthesis, single voltage secondary, or 3-phase delta-delta connected transformer having 3-wire, single voltage secondary, shall be permitted to be protected by overcurrent protection provided in the primary supply of the transformer, provided this protection is in accordance with 4.50.1.13 and does not exceed the value determined by the multiplying the secondary conductor ampacity by the secondary to primary transformer voltage ratio.
Medyo mahirap pong intindihin, no, yung artikulo na ito sa Philippine Electrical Code. Pero ang simpleng paliwanag po nito, gaya po ng sinabi rito, conductor supplied by the secondary side of a single phase transformer having two wires, single voltage secondary, or a three-phase delta-delta connected transformer, three-wire, single voltage secondary, shall be permitted to be protected by overcurrent protection, sabi niya rito. So, ang ibig po sabihin nito, pag sa three-phase po, ang pinapayagan lang, proteksyonan, proteksyonan sa primary side na hindi na kinakailangan ng protection sa secondary side ng transformer ay yung transformer na delta-delta. Kapag ka po ang transformer natin ay delta Y o Y delta, kailangan po ng proteksyon sa primary side at kailangan din po ng proteksyon sa secondary side. Sa single phase naman po, kapag ka po ang transformer natin ay hindi siya tawag dito, multi-wire, o ibig sabihin ang secondary voltage mo iisa lang, halimbawa 220 lang, ganyan. Ang primary mo 440, halimbawa ang secondary mo 220, sa single phase transformer, yun pwede nang ang protection ng transformer mo ay primary side lang. Pero halimbawa, kung ang single phase transformer mo, halimbawa ang primary niya is 440, tapos ang secondary niya is 220, 110 dahil mayroon kang center tap. Pagka ganito po ang transformer, kailangan po may protection sa primary side ng transformer na circuit breaker, at sa secondary side ng transformer kailangan din pong may protection na circuit breaker. Ipapakita ko po sa inyo ang drawing na paliwanag tungkol po dun sa binasa natin na artikulo ng Philippine Electrical Code. Ito po yung applicable po para sa transformer, single phase transformer na mayroon siyang multi-wire secondary, o ibig sabihin dalawa ang voltahe niya. Pag line to line, dito, saka dito, 220. Tapos ang kanyang line to neutral halimbawa is 110. Ayan, so ibig sabihin dalawa ang voltahe niyan, may neutral. Okay? Tapos ang primary niya naman syempre ito. Halimbawa 440. Ayan. So pagka ganito pong setup, ang secondary mo ay meron kang dalawang voltahe at meron ka center tap 220, 110. Kailangan po ng protection dito sa primary side ng transformer na enclosed circuit breaker, at dito naman po sa secondary ng transformer kailangan din po ng protection bago po yung wire natin ay pumunta ng panel board na. Dito naman po sa halimbawa na ito po yung applicable for transformer with two wire secondary. Ito po yung wala ng center tap. Halimbawa, ang primary side mo rito is 440. Ang secondary mo naman is 220 lang. Ganyan, wala ng center tap. Direct to the point na. Kapag ganito pong single phase transformer, pwede pong ang protection lang ng transformer mo ay dito lang sa primary. Hindi na kinakailangan sa secondary. Ngayon, yung secondary mo, pwede nang pumunta ka agad dito sa supply na kaagad itong tawag dito, itong panel board. So, ganyan ang setup niyan. Dito naman tayo sa 3-phase. Ngayon, kapag dito naman tayo sa 3-phase na transformer, delta-delta, pero bibihira ang gumagamit ng ganito, karamihan po ay delta Y, delta primary, Y secondary, yun po ang kadalasan. So, halimbawa lang po, meron tayong delta-delta transformer, 3-phase siya. Ito po ang primary, ito ang secondary. Pagka ganito pong kaso, pwede na pong
ang protection natin ng transformer at ng kable ay dito lang sa primary. So supply niya yung transformer. Tapos yung secondary, pwede nang yung mga kable niya dumiretso na sa panel board. Ayan po. Pagkatapos, ito na po yung panghuli. Halimbawa po, ang ating transformer is delta to Y o Y to delta or YY, pwede rin. Ganyan. So, dito po sa sample natin is delta Y. Pagka ganito po, kailangan natin ng protection dito sa primary ng transformer at kailangan din natin ng protection dito sa secondary ng transformer bago yung kable ay supplyan itong ating panel board. Mabanggit ko nga po pala, ang pinag-uusapan po natin na transformer dito ay yung merong capacity po na o may voltahe na less than 600 volts o 600 volts o less. Hindi po rito kasama yung mga pole-mounted transformer, yung mga distribution transformer ng Meralco o ng mga local cooperative na may voltaheng 13.2 kV, 13.8 kV, 34.5 kV, ganon. Ito pong pinag-uusapan natin na transformer dito ay yung ginagamit po natin sa mga loob ng building. Kadalasan po mga dry type transformer kung saan ikino-convert yung 440 volts sa 220, ganyan, o 480 volts sa 110, ganyan, yung mga 600 volts lang po pababa. Kasi po pagka 600 volts pataas, iba na po yun. Iba po ang gagamitin nating artikulo sa Philippine Electrical Code para doon. So, tignan po natin itong table 4.50.1.3. Sinasabi po rito yung maximum rating or setting ng overcurrent ng transformer. So, kung mapapansin nyo po rito, yung binanggit po kanina sa artikulo, yung protection method, dalawang klase lang. Primary only protection or primary and secondary protection. Sabi po natin dito sa primary only protection, ito po yung sa 3-phase transformer na delta o kaya yung single phase transformer na 2-wire lang yung ang primary voltage niya halimbawa is 440 tapos ang secondary niya is 220, yung wala na siyang center tap o wala na siyang hindi dual voltage yung secondary ng transformer. Dito naman po sa primary and secondary protection, yung binanggit po natin kanina na pagka ang isang transformer po ay Y delta na 3-phase, delta Y o kaya YY, kailangan po primary and secondary protection siya. Ito. Pag sa single phase naman, kapag ka ang secondary niya is dual voltage, halimbawa 110 to 20 yung secondary mo, voltage ng transformer mo, tapos yung halimbawa yung primary mo naman is 440, so may center tap yon. So, kailangan mo ng protection ng primary at secondary protection. So, ayun. May dalawang pamamaraan. Yun yung diniscuss natin kanina. So, syempre, yung current nun, syempre, matataas yun. So, dito tayo sa 9 currents na ano ba to? 9 amperes or more. Dito sa primary protection muna tayo Sa primary protection, syempre assume na natin na mas mataas sa 9 amperes yung ating current kasi halimbawa ang dry type transformer natin is 50 kVA, ganyan mga 40 kVA, ganyan naman ang usapan diyan. Sigurado mataas yan sa 9 amperes. So ang gagamitin natin na pag-compute sa primary protection is 125%. Ito 125%. Primary only protection. Ngayon naman, dun sa primary protection ng Y delta, delta Y, at saka itong merong dual voltage na secondary na single phase transformer. Ito naman, ang primary protection mo noon is 250%. So mamaya, gagawa po tayo ng sample yan. Ito, medyo hindi na po ginagamit itong dalawang to.
So ito na po pagka primary and secondary protection. Sa primary protection niya gagamit ka ng 250%. Pag primary only protection lang, 125%. Dito po yan sa primary ng transformer. Dito naman po tayo sa secondary ng transformer. Dito po. Siyempre, itong primary protection, wala na ito. Wala na ito. Ito. Not required na to. Not required na. Kasi, ang protection lang is primary. Secondary, sabi niya rito, hindi na kasi primary only protection. So, sa secondary protection, not required na. Hindi na kailangan maglagay ng protection. Pero dito sa primary and secondary, kailangan natin ng secondary protection. So, 125 naman para sa currents na 9 amperes pataas. So, ito ang gagamitin natin. Ito, hindi naman madalas ginagamit ito. Itong side na ito dahil sabi nga natin kanina, yung mga transformer naman na ginagamit sa mga building para i-convert yung voltahe from 440 to 220 ay medyo malalaki, mga 50 kVA, 100 kVA, meron pa ako nakitang 500 kVA na pinakamataas. So, ayan po, yung table 4.50.1.3 para sa maximum rating or setting ng overcurrent protection for transformer. Sa mga transformer na 600 volts pababa. Basahin po natin itong article 6.20.2.3. Ito po yung tungkol sa feeder and branch circuit conductors. So, dito po tayo sa conductor supplying a single power transformer. Ang ibig pong sabihin nito ay isang power transformer. Baka po kasi isipin yung single phase to kasi meron po kasi multiple power transformer din na susuplayan lang ng isang kable. So sabi dito, conductor supplying a single power transformer shall have an ampacity not less than the nameplate current rating of the power transformer plus all other connected loads. So ang ibig sabihin pala, yung wire o yung conductor na magsusupply dun sa transformer ay dapat hindi bababa sa nameplate rating ng power transformer plus other connected loads. Dito naman wala naman tayong other connected loads dito sa magiging example natin dahil yung wire ay magsusupply lang ng isang transformer. So yung current rating ng transformer dapat doon ibabase yung size ng wire o kable na magsusupply do sa primary ng transformer. So sa secondary hindi na natin kukumputin kasi ang basehan para kumputin yung secondary cable o conductor ng transformer ay yung panel board na susuplayan niya. So hindi na natin kailangan 'yon. Ito gumawa na po tayo ng example o subukan po natin mag-compute ng isang example. So, ang sabi po rito, compute for primary conductors and circuit breaker protection for a transformer with below nameplate rating, sabi niya. So, kung mapapansin niyo po, itong transformer ay delta Y. Delta Y. So, ang ibig sabihin nito, gaya ng pinag-usapan natin kanina, dapat may protection ito sa primary, may protection ito sa secondary. Tapos ang kanyang kVA rating is ito, kung malabo po dyan, ito po 45 kVA. Tapos ang voltage rating niya is ito 480 volts primary. Delta yon. Ang secondary niya is 208, 120, 208. Dito 208 plug ka line to line, 120 pagka line to neutral sa Y. So, ang ibig sabihin yan, dalawa po ang magiging protection nito, primary at saka secondary. So, compute na po natin. Ito po, given natin, meron tayong 3-phase dry type transformer. Tapos, nakita naman natin doon na ang kVA niya is 45. Tapos, ang primary voltage naman niya is delta for 80 volts.
ang secondary voltage. Kukunin lang po natin yung line to line, hindi na kailangan yung line to neutral. Yung line to neutral kasi 120, yung secondary voltage is 208. Yung ito po, 208 volts siya sa Y. Sa primary, 480. So, ang formula po ng KVA, kasi po dun sa nameplate rating ng transformer, hindi ibinigay yung current o yung amperahe. So, kukumpitin po natin. Kung meron po yung amperahe, wala na pong problema. Kaso, hindi binigay yung amperahe, so kukumpitin po natin. Ang formula, pag 3-phase, ito po, yung KVA is equal to square root of 3 times voltage times current. Divided by 1,000 po. Kasi KVA kung VA lang sana ito, hindi na kailangan itong 1,000. So, by cross multiplication, dahil primary po ang kukumpitin muna natin, nilagay ko na po rito, primary current, by cross multiplication po o current is equal to KVA times 1,000 divided by square root of 3 divided by the voltage. So, ganito lang po yan pagka cross multiplication. Halimbawa, itong current ang gusto mong hanapin o computein, tapos meron kang equals dito. Ito po kasi yung pagitan. Lahat po ng nasa ibaba, aangat. Lahat naman po ng nasa taas, bababa. Ganun po. Pagka ang involved is division and multiplication lang. Kapag may additions po, saka subtraction, iba po naman ang technique doon. So, mangyayari po, itong current ang ating hahanapin, itong 1,000, aangat, kaya nandito na siya, KVA times 1,000, yung square root of 3, bababa rito, saka yung voltage, kaya andito na po siya. Square root of 3. So, kumpitin na po natin. So, primary current is equal to 45 kVA times 1,000 divided by, yung square root of 3 po is 1.732. Dahil po primary current ang ating pinag-uusapan, primary voltage din po ang ating lalagay rito, yung 480. So, 54 amperes. Ayan. 54 amperes po. So, ang transformer primary overcurrent protection natin, sabi natin kanina 250%, di ba? I-multiply siya ng 250%. Tignan po natin 'yon, ha. Ito po, kasi po primary and secondary protection tayo, ito. So 200% po ang multiply natin sa primary. Mamaya naman sa secondary, 125% lang kalahati. So balik po tayo ron. 250% po sa primary, tapos sa secondary 125% naman. So ito po, 54 times 250% o 2.5. Pagka i-convert po natin yung 250% sa decimal is 2.5. So 54 times 2.5 is 135 amperes. So base po yun sa table na 4.50.1.3b. So ang ating pong gagamitin, dahil 135, ito po, use 3 poles 125 amperes. Ito po yung malapit dito sa 135. 125 ampere strip MCCB. Tapos dito naman po sa primary conductor naman po, yung wire na gagamitin natin. Dahil po ang na-compute natin is 54 amperes, di po ba? 54 amperes. Tignan po natin yung wire na gagamitin natin. Ito po yung gagamitin nating table. Table 3.10.1.16 para makuha po yung kung anong size ng wire o kable ang gagamitin natin. Gumamit po tayo ng THHN. Ito po, THHN. So yung na-compute po natin is 54 amperes. So pasok siya rito sa 55 amperes dito. So ang wire po na gagamitin is 8.0. Ito po, 8.0. Balik po tayo dun sa computation natin. Ito po, 8.0. Ayan po, 8.0. Tatlong 8.0 THHN wire plus isang 8.0 THHN wire naman para sa grounding niya. Itong grounding, tignan natin kung saan nakuha ito. Bali po ang grounding ay binabase sa overcurrent protection. Ang ating overcurrent protection po ay 100 ampere trip
MCCB. So, tignan po natin. Ito po, gagamitin natin itong table 2.5.6.13. Ito po yung minimum size of equipment grounding conductors for grounding raceway and equipment. So, ang ating rating dito, itong unang column na ito, unang rows, sinasabi rito, rating or setting of automatic overcurrent device in circuit ahead of equipment. Ito yung circuit breaker niya. So, 125 po tayo. Ito, 100. Ang susunod, 200. So, dito po natin kunin sa 100. So, 8.0 po pag copper ang magiging grounding niya. Pagka aluminum naman, na copper clad, so, either aluminum or copper clad aluminum is 14 mm. So, gagamit na lang tayo ng 8.0 na copper. So, ito po. Ayan po. So, 8.0 mm, 8.0 square mm THHN wire para sa line 1, line 2, line 3 ng primary. Tapos, isang 8.0 square mm THHN wire naman para sa grounding. Compute naman natin yung protection o overcurrent protection sa secondary side ng transformer. So, ang kukumpitin natin ngayon ay secondary current naman. So, alam na natin yung formula kanina, kVA times 1,000 divided by square root of 3 times the voltage. Yung voltage, dahil nasa secondary tayo, secondary voltage ang ilalagay natin. So, secondary current is equal to 45 kVA times 1,000 divided by 1.732 na square root of 3 times 208 volts. So, lalabas 124.9 amperes. So, ang transformer secondary protection natin is 124.9 amperes. I-multiply natin siya ng 125. Equals 156.125 amperes. So, ang gagamitin natin ay 3 poles na 160 ampere trip MCCB dahil yun ang malapit sa 156. 160 tayo. So, yan ay galing uli dun sa table 4.50.1.3.b. Tignan natin secondary protection ha. Ito. Dito tayo sa secondary protection. So, meron tayong primary and secondary protection. Tapos na tayo sa primary, 250% ang ginamit natin. So, dito naman sa secondary, ito, 125%. Ito na, 125%. Sabi niya rito, where meron nakalagay rito, note 1, where 125% of this current does not correspond to a standard rating of a fuse or non-adjustable circuit breaker, a higher rating that does not exceed the next higher standard rating shall be permitted. So, pagka yun na-compute po natin na current ay hindi equal sa standard rating ng circuit breaker, yung susunod pong mas mataas yun ang gagamitin. So, ito po, ang na-compute natin using 125% na minultiply natin sa na-compute natin na secondary current ay 156. Yung mas mataas na standard na MCCB is 160. So, gagamit tayo ng use 3 poles 160 ampere trip MCCB. So, tapos na po yung computation natin para sa 3-phase transformer. So, ganito po ang mangyayari. Ito po. So, ito po yung ating transformer. Tapos, ito po ay 45 kVA, 480 volts delta, saka 208 volts Y na dry type transformer. Ito po yon. Tapos, kinumpute po natin yung transformer primary protection na 3 poles, 150 ampere trip MCCB. Ito po yung kinumpute natin kanina. Tapos, kinumpute din natin yung wire size dito. Galing ng primary ng transformer. Ito, sabi po natin kanina, 4 na 8.0 square mm THHN wire. Yung tatlo para sa line 1, line 2, line 3. Yung isa para sa grounding. Tapos dito naman po sa secondary side ng transformer, kinumpute din natin yung protection. Ang nakuha po natin is 160. So, ito na po yung 3 poles 160 ampere trip MCCB.
Ito pong wire, hindi na po natin kinumpute ito dahil ang gagamitin po natin na computation para makompute ito ay yung mga loads dito sa panel board. So, ibang ko naman po yun, ibang topic naman po yun. So, ito po, pagka meron po kayong gagawin na involve ang transformer at hindi nyo alam kung paano i-compute yung primary conductor at saka yung protection niya sa secondary at primary. So, ganito na ang setup pagka 3-phase. Pagka ang transformer mo ay Y delta o kaya delta Y. Kasi kapag delta delta, sa primary side lang ang mayroong protection gaya ng sinabi natin kanina. Ito na po yung pangalawa at huling halimbawa natin. Ito po ay single phase na transformer, drive type din siya at kakailanganin ng protection sa primary side. Sa primary side lang. So hindi po ako nakakita ng nameplate rating maski na sa internet kaya bigyan na lang po ako ng halimbawa rito. So ito po ang halimbawa natin. So isang single phase dry type transformer tayo na 15 kVA. Tapos ang ating primary voltage is 220 volts. Tapos ang secondary voltage naman natin ay 110 volts. So pagka single phase po, ito ang formula na gagamitin natin. So kVA times voltage times current divided by 1000. Tinanggal lang po natin yung square root of 3 dahil yung square root of 3 is pang 3 phase lang po na computation. So by cross multiplication uli, so ito na po yung lalabas na formula. Primary current is equal to kVA times 1000 divided by primary voltage. So compute na po natin, ang primary current natin is 15 kVA times 1000 divided by yung primary voltage niya na 220. So 68.18 amperes. Yan po yung ating primary current. So computein po natin yung transformer primary overcurrent protection. So i-multiply lang po natin yung 68.18 amperes ng 1.25. So ang lalabas po ay 85.225 amperes. So ang susunod po na mas mataas dyan na circuit breaker is 100 na. So gagamit tayo ng 2 poles 100 ampere trip MCCB. So tignan po natin kung saan natin nakuha itong 125%. Ito po dahil sa primary protection lang tayo. Ito po 125%. Ang gagamitin, wala na po tayong protection sa secondary. Ito na po. So transformer primary overcurrent protection is equal to ito na po 100 ampere trip MCCB. So tapos yung transformer primary conductors naman, ibabase po natin sa 68.18 amperes. Ito po 68.18 amperes. Tingnan po natin sa table natin. Ito po sa THHN, under po siya rito sa 70 kasi 55 amperes alanganin na. So kung 17 gagamitin natin, papatak po na dapat 14 mm square ang dapat natin gamitin. So 14 mm square po ang gagamitin natin, dalawa. Pagkatapos ang grounding naman niya is 8.0. Saan naman natin nakuha itong 8.0? Tandaan po natin na ang kanyang circuit breaker protection is 100. Ito, ang kanya pong overcurrent device o protection is 100 amperes. Ito po. So pag gagamit tayo ng copper, 8.0 po ang magiging grounding niya. Ito po. So use 14 square mm THHN wire plus 8.0 square THHN wire. Ito na po. Yung dalawa para sa linya ng transformer at yung isa para sa grounding naman. So ito na po ang kalalabasan niyan. Ito. So isang protection lang po ang ilalagay natin sa primary lang. Kasi sabi po natin kanina,
Pag ang secondary is single voltage lang, hindi siya dual voltage o hindi siya multi-wire branch circuit, yung isang transformer, yung isang circuit breaker protection lang o overcurrent protection sa primary ay okay na. Pero pagka meron po siyang halimbawa ang secondary voltage mo may center tap ka, halimbawa 110 volts tapos 60 volts ganyan dalawa dahil meron ka center tap, kailangan din po ng protection dito sa secondary ng transformer. So ito na po, bali yung kung sinabi natin kanina, meron tayong 15 kVA single phase sa 220 volts 100 volts sa dry type transformer. Ito na po 'yon. Tapos ito na po yung ating protection, 2 poles 100 ampere trip MCCB kung line to line. Kung line to neutral, pwedeng single pole lang. Tapos yung wire natin papuntang primary ng transformer ay sabi po natin kanina, dalawang 14 square mm at saka isang 8.0 po ito. Square mm, THHN wire. Dito po sa secondary ng transformer, yung wire po ay diretso na sa panel board kasi sabi natin hindi na required na magkaroon ng protection dito sa secondary. So, ang basehan po para compute naman itong wire o kable nitong primary ng transformer ay depende po sa load ng panel board. So, ibang topic naman po yon. So, yun lang po. Sana po nagustuhan nyo itong topic natin ngayon. Kung nagustuhan nyo po, paki-like and subscribe nyo naman po itong channel ko. Ngayon, kung medyo hindi po malinaw, pwede po kayo mag-iwan ng comment dyan. Yung mga tanong nyo at sasagutin po natin. So, maraming salamat po sa inyo.